Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay para lamang o nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. Naway ang pinakaganap at pinakamainam na pagpapala ay matamo ng ating propeta na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang paksa po natin ay may kinalaman o karugtong lamang po ng tinatalakay nating aklat na ang mga dakilang katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa puntong ito tatalakayin po natin ang kabanatang patungkol sa mga kinakain ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kasama ng tinapay. May isang hadith na kung saan sinabi na mismo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sabi niya, "Ni'mal idamu al-khul." Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tinatawag na napakainam na pampalasa ay ang tinatawag na suka. So, ayon sa mga sahaba, binalita nila ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ginagamit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang suka bilang sawsawan. At sinabi ni Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, mula nang malaman ko na mahilig ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa suka, ay kinahiligan ko na rin mula noon. Isa pa po sa mga nabanggit ay ang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Kulu zait," kumain kayo at gamitin ang tinatawag na zait. Yung zait po, yun yung tinatawag na kung saan langis ng oliba. Okay? Sabi ng propeta, "Kulu zaita waddahinu bihi, fa innahu min shajaratin mubarakatin." Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, gamitin ninyo ang langis ng oliba na bilang sawsawa ng tinapay, at gamitin nyo rin itong tinatawag na pampahid sa inyong buhok, sa inyong katawan, sa skin, ibig sabihin, sapagkat ito ay mula sa pinagpalang punong kahoy. Okay? So, ang zait ng oliba, isa rin ito sa ginagamit ng propetang sawsawan niya kapag siya ay kumakain. Dahil ang zait po ay binanggit din po ito, ang zaitun ay binanggit din po ito sa tinatawag na banal na Quran. Okay? Isa naman sa hadith ay hadith ni Abi Musa al-Ash'ari, sinabi niya na nakita ko, ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya'kulu lahma dajaj. Ibig sabihin, ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakita ni Abu Musa na kumakain siya at ginagamit niyang sawsawan din ang karne ng manok. Okay? So siya ay kumakain ng manok. So ito yung ilan sa mga binanggit na mga kasama ng tinapay na ginagamit ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon naman kay Anas bin Malik, qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ad-dubba. Fa'uti bi ta'amin aw du'iya lahu faja'altuhu atatabba'uhu. Okay? Fa'ada'uhu bayna yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbu. Ang sabi ni Anas bin Malik, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay gustong-gusto niya yung kalabasa. At pag hinahainan siya ng pagkain, sabi ni Anas bin Malik, ay pinipili ko yung mga kalabasa at nilalagay ko sa harap ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil alam kong gustong-gusto niya itong kainin. So yan po yung ilan sa mga kung saan binanggit sa atin. Si Abi Hurairah naman ay nagsabi, sabi niya, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilahbin farufi'a ilayhi ad-dira'. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hinandugan ng pagkain, nilagay sa kanyang harapan ng pagkain, at kung saan itinaas sa kanya yung tinatawag na kung saan binti sa harapan ng hayop. Ito man ay tinatawag na baka, or ito man ay kamelyo, or tupa. So nang itaas ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inabot niya, ay kinagat niya ito, at kung saan nakita ng mga sahaba na kung saan nagustuhan ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, dinalhan siya ng tinatawag na karne, okay?
at inilagay sa kanyang harapan ang tinatawag na bahaging unahang binti ng karning ito at nagustuhan niya ito at kinagat niya o kinain na niya. Okay? So yan yung isa sa mga ilan sa mga ginagamit ng propeta sallallahu alaihi wasallam kasama ng tinapay kapag siya ay kumakain. Yung tinapay na tinutukoy natin yan yung khubz na alam nating khubz na nasa Middle East. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.